Mapagpalang araw po mga kapatid. Inaanyayahan po namin kayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Kami pong mga unworthy servants o mga walang kabuluhang lingkod ay may alituntuning sinusunod sa pag-aaral na ito. Ang rules po namin ay hindi bumangkit ng partikular na pangalan ng tao, partikular na pangalan ng grupo. Ang amin lang pong layunin ay mag-ipahayag ang mabuting balita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pag-aaral, ng kanyang mga salita na naaayon sa banal na kasulatan o ang ating Holy Bible. Ngayon pong ahapong ito ay meron kaming topic na didiscusin at ito po ay kung ano ang tungkulin ng isang Kristiyanong asawang babae. Meron pong iba-ibang tungkulin ang asawang babae, mga Kristiyanong asawang babae, asawang lalaki, at mga anak. Ito po ay yung tungkulin, yung kanilang tungkulin ayon sa Biblia. So ngayon po, hapong ito, medyo malawak po yung paksa. So ang aming pong uunahin ay ang tungkulin ng Kristiyanong asawang babae ayon sa Biblia. Magandang hapon po, Brother Albert and Brother Husband Randy. Magandang hapon. At ang aming po, pasisimulan po natin ang aming pag-aaral sa pamamagitan ng isang maikling panalangin. Brother Randy. Magandang hapon po sa inyong mga kapatid. Ituon po natin ating sarili sa ating Panginoon at tayo po'y manalangin ng taimtim. Diyos ang masalangit, kami po ay narito muli na iyo pong tinipon upang muli sa iyong mga banal na salita. Narito po muli kami sa mga oras na ito upang pag-aralan kung ano po yung mga nararapat na dapat namin gawin bilang isang membro ng pamilya, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa mga oras na ito ay ikaw ang manguna, ang iyong banal na espiritu ang gumabay sa taong iyong gagamitin sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. At lahat ng katanungan ay masagot niya na ikaw ang manguna sa kanya upang maliwanagan ng bawat isang Kristiyanong nakikinig, hindi man dito sa bansang ito kung hindi sa buong panig ng mundo, Panginoon. Kami po ay tinawag mo bilang isang walang kabuluhang lingkod sa programang ito at kami po ay handa sa mga ipag-uutos mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, gabayan po kami sa mga oras na ito at naway ang inyo pong banal na espiritu ang manguna. Ito po ay tinataas namin sa inyo sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoong Jesus, naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Yes, Lord, dalangin po namin yan sa inyo. Ngayon po, magsisimula si Brother Albert na mag-discuss sa atin o magpaliwanag na ang kanya pong magiging basihan ay ang ating Biblia. Brother Albert, ano po yung tungkulin ng asawang babae na Kristiyano ayon sa Biblia? Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na magulang at kapatid. Saan man kayo naroon, anumang oras kayong maabot ng mga salitang ito ng Panginoon, naway ang pagpapala at ang kapayapaan mula sa ating Panginoon Jesucristo maghari sa bawat isa sa atin. Ngayon pong hapong ito ay nais naming ibahagi sa inyo ang isang munting pag-aaral na tungkol sa banal na kasulatan. Ang katanungan nga ay, sabi nga ni Sister Libay, ay kung ano yung tungkulin o dapat gampanan ng isang Kristiyanong asawang babae. So, diyan po natin idadako ang ating munting pagninilay at pag-aaral ng banal na salita ng Diyos sa kung ano ang
dapat na maging tungkulin o obligasyon ng isang asawang Kristiyano, isang mabuting asawang babaeng Kristiyano. Brother Randy, pakibasa mo sa aklat ng Proverbs chapter 18 verse 22. Proverbs 18:22. Sinasabi po sa kasulatan ito, sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Ang nakalagay dito ay sino mang tao na Kawikaan chapter 18 verse 22. Sino man lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. So, maliwanag na ang pag-aasawa ay isang napakaganda o dakilang bagay na ipinagkakaloob ng Panginoon sa isang tao o sa isang lalaki. At siguro'y napakaganda kung ang matatagpuan ng isang lalaki ay yung talagang itinalaga ng Diyos para sa kanya. Basahin natin sa aklat ng Kawikaan uli, Brother Randy, 19:14. Chapter 19, verse 14. Ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayan, nakasulat sa Kawikaan, chapter 19, verse 14, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit, ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kaya, ang isang tao pala, kapag nag-asawa, sabi nga doon sa Kawikaan 18:22 ay nakasumpong ng favor o kalooban ng Diyos sa kanyang buhay kapag siya ay nag-asawa. At dito naman sa 19:14, sinasabi rito na ang bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ibig sabihin, yung walang makapagbibigay ng isang mabait at mabuting asawa maliban sa Diyos. Kaya makikita natin o maitatanong natin sa ating sarili kung tayo yung mga may pamilya o may asawa. Siguro tayo na rin ang makakasagot kung ang asawa nga natin ay talagang regalo ng Diyos o regalo ng hindi natin alam kung sino nagregalo. Pero malinaw na sinasabi na ang regalo ng Diyos yung mabuting asawa. Magi ito may lalaki, asawang lalaki o asawang babae, kapag siya ay mabuti, ay regalo siya ng Diyos. Ayan. So, malinaw na tayo na rin ang makaka-analyze ng pangyayari sa ating buhay. Mabait ba ang aking asawa? O mabuti ba ang aking asawa? O yung aking asawang lalaki o babae ay mabuti kaya? Kasi kung mabuti siyang asawa, ay siya regalo ng Diyos. Pero merong ibang, sa Biblia, mga kapatid, merong dalawang klase ang mabuti. Merong mabuti na hindi umaayon sa kalooban ng Diyos.
at meron namang mabuti na ayon sa kalooban ng Diyos. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 1 verse 19. Pakibasa mo nga, Brother Randy. Sinasabi po rito, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. So, dito ay ipinakikita ng Panginoon na mayroong bait na hindi naman maaari sabihin nating nakakalugod sa Panginoon at meron din naman bait na nakalulugod sa Panginoon. Yung bait na naaayon sa kanyang ipinag-uutos at ayon sa kalooban ng Diyos, ito yung bait na ninanais ng Diyos na dapat lakaran ng isang mabait na asawa. Magiging mabait tayo sa paningin ng Diyos kung ang kanyang kalooban at ang kanyang ipinag-uutos ay sinusunod natin. Ituturing ng Diyos na tayo isang mabait na asawa. Ay ano ba ang mga ipinag-uutos ng Diyos para ikaw ay masabing isang mabait na asawang babae bilang isang Kristiyano? Yan ang tanong ni Sister Libay. Yung tungkulin ng isang babaeng mabait sa paningin ng Diyos. At sabi nga, ang isang pagiging mabait na asawa ay yung asawa na umaayon sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kaya nga, papasok na tayo sa tanong na, ano ba ang tungkulin ayon sa kautusan ng Diyos upang maging mabait na asawa o mabait na asawang babae sa kanyang asawang lalaki? Basahin natin sa aklat ng aklat ng 1 Corinthians chapter 11 verse 3. Datapwat ibig ko na sa inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So, nandito po yung sequence na ipinag-uutos ng Diyos upang tayo'y maging mabait na asawa sa paningin ng Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 3, datapwat ibig ko na inyo maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. So, ang head ng isa palang ama ng sambahayan o isang lalaki ay si Kristo. At ang Pangulo naman ng isang babae o ng ilaw ng tahanan ay ang lalaki. At ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So, kung ninanais natin na tayo makasunod sa patakaran ng Diyos upang maging mabuting asawa sa paningin ng Diyos, na sinasabi nga sa Kawikaan chapter 19 verse 14, dapat na tayo sumunod dito sa alituntunin ito upang tayo matawag ng Diyos na ang mabuting asawa ay regalo ng Diyos. Upang tayo tunay na maging regalo ng Diyos sa ating sambahayan, sa ating asawa, sa ating pamilya, dapat tayong susunod sa alituntunin ito. Ang alituntunin ay ang ulo ng ating Panginoon Jesucristo ay ang Diyos. At ang ulo ng bawat lalaki na ninanais na maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos o maging regalo naman sa kanyang asawang babae, dapat ang ulo niya ay si Kristo. At yun naman babae, upang ikaw ay tawaging maging mabait at maging regalo ka ng Diyos sa iyong asawa, dapat ang ulo ay yung iyong asawang lalaki.
Yan po ang pagkakasunod-sunod upang tayo maging mabait at mabuting asawang babae o asawang lalaki. Upang maging mabuting asawang lalaki, dapat ang ulo natin ay si Kristo. Upang maging mabait at mabuting asawang babae, dapat ang ulo natin ay yung ating asawang lalaki na ang ulo naman ay si Kristo. Yan ang pagkakasunod-sunod, mga kapatid. At ang pangako ng Diyos, ang regalo, ang mabuting asawa ay regalo ng Diyos. Tayo nagiging gift o regalo ng Diyos sa ating sambahayan kapag unang-unay sinunod natin ang regulasyong ito o ang rules na ito. Basahin pa rin natin, Brother Randy, sa aklat ng Efeso, chapter 5, from verse 22 hanggang 25. Basahin natin. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paano ang Iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo, na umibig sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ayon. So malinaw, mga kapatid, ito ini-elaborate ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga tiga-Efeso ang ating mga naunang binasang talata sa Aklat ng Kawikaan. Upang tayo maging tunay na regalo ng Diyos sa ating pamilya, sa ating sambahayan, kinakailangan talaga tayong pasakop sa itinakda ng Diyos na obligasyong ito. Na ang sabi rito, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. So, inihahambing dito ni San Pablo ng isang tamang pagpapasakop sa isang asawang lalaki ay kung paano tayo napasasakop sa Panginoon. Siyempre, tayo merong paggalang, merong pagmamahal sa Panginoon. Ganon din ang ating maging uri ng pagpapasakop sa ating mga asawa. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Sa 24, datapat kung paanong ang Iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Take note, my dear brothers and sisters, ang pagpapasakop po pala ng isang babae sa kanyang asawang lalaki ay pagpapasakop sa asawa sa lahat ng mga bagay. Sa lahat ng mga bagay. Sa makatuwid, mula sa ayos ng ating buhok, mula sa makeup na iyong ipipintura sa mukha, o kaya doon sa kulay ng iyong lipstick, o sa kulay ng damit, at sa yari ng damit na iyong isusuot, sa kulay ng sapatos na iyong isusuot, lahat pong yan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng lalaki sa isang babae. At ang isa naman babae ay dapat napasakop sa lahat ng mga bagay. Kaya kapag ang isang lalaking sumasampalataya at napapasakop naman sa aral ni Kristo ay nagsabi sa kanyang asawa, ito na may obligasyon ng isang asawang babae na sundin ang kanyang mga ipinag-uutos at ang kanyang mga sinasabi bilang paggalang sa Panginoon at sa kanyang asawa. Yung ating ginagawang paggalang o ginagawang paggalang ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki, kung ang asawa niyang lalaki nakikita niya na talaga namang masunurin din sa kalooban ng Diyos, ay parang na rin sinusunod at nirirespeto ng isang asawang babae
ang Panginoon sa kanyang pagtalima at pagsunod sa kalooban at sa kagustuhan ng kanyang asawang lalaki. Ito po ay utos na ibinibigay sa atin. Mga babae ay pasakop sa kanilang asawa sa lahat ng mga bagay. Sa lahat ng mga bagay. Dapat po nating tatandaan yan. Kaya ang isang lalaki ay may kapangyarihan at karapatan na magsabi sa kanyang asawa sa iba't ibang pamamaraan o anggulo ng kanilang buhay. Maaari siyang magsabi kung ano ang kaniyang gusto sa kaniyang asawang babae. So ito po'y tuntunin na isinulat dito sa banal na kasulatan na dapat na maging tuntunin ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Na dapat tayo ay pasakop sa kanya. Kaya yung mga katuruan ng pagbibihis ay nakasalalay din sa kapangyarihan ng isang lalaki na pwede niyan sabihin sa kanyang asawa, o sige, huwag kang magdadamit ng mahalay. Ito po ay nasa kapangyarihan ng isang asawang lalaki upang sumaway sa kanyang asawang babae. Kung meron siyang hindi gusto, ay pwede niya sabihin. At ang isa namang babae na may pagkatakot sa Diyos, na handang sumunod at magpasakop sa pagiging ulo ng kanyang asawa, ay dapat naman tumalima o sumunod sa kalooban ng kanyang asawa. Yan ang aral ng Biblia. Yan ay pinag-uutos ng Biblia. Ayon diyan sa nakasulat na yan. So, mga kapatid, meron din namang mga asawa na nakasulat sa Biblia na maaari nating sabihin hindi naman kaloob ng Diyos. Kasi ang binabanggit natin ito ay mga asawang kaloob ng Diyos. Handang pasakop sa kanilang asawang lalaki. Meron din naman mga asawa na siguro maaaring sabihin natin baka hindi kaloob ng Diyos. Pero binabanggit din sa banal na kasulatan. Pero kagaya na nasabi ko sa Biblia, ito ang turo at aral ng Biblia na dapat nating sundin. Kung ikaw ay isang Kristiyanong babae na mayroon kang asawa, dapat ikaw ay pasakop sa iyong asawang lalaki. Wives, submit to your own husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submit to Christ, so also wives should submit in everything to their husband. In everything. Lalo na po kung ang inyong asawa ay sumusunod naman sa kalooban ng Diyos at naglilingkod sa kalooban ng Diyos, it is the obligation of the Christian wife to obey her husband. Ito po'y Christian obligation ng isang asawang babae. So, sa Biblia, at siguro po, mayroong mga bagay na tayong natutunan sa binabanggit na ito sa Biblia, at yun pala dapat pala talagang ang tungkulin nating mga babae talagang rumispeto at sumunod sa hinihiling ng o ipinag-uutos o sinasabi ng isang Kristiyanong asawang lalaki. Lalo na't ito ay mabubuting bagay, ay dapat tayong pasakop at sumunod. Now, meron din naman sa Biblia na masasabi natin na mga babae na kung minsan
Ewan ko ba kung masasabi itong regalo ito ng Diyos. Pero pangkaraniwan, ito'y nagaganap sa mga pamilya, nangyayari ito. At kuminsan tayo mismo testigo o tayo mismo saksi na mayroong mga babae talagang ganito ang ginagawa sa kanilang asawa. Basahin natin, Randy, sa aklat ng Proverbs, chapter 21, verse 9. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Ito po ay isang kuminsan talagang totoo ito. Kapag ito'y napasulat sa Biblia, talaga ito'y nagaganap. At sa ating kapanahunang ito, maraming mga ganitong pangyayari. Ang nailagay mo, Libay, ay Proverb 29, ay Proverb 21, verse 9. Proverb 21, verse 9. Ayan, ang nakalagay. It is better to live in a corner of the housetop than in a house shared with a quarrelsome wife. Isipin mo yon, mas maigi pa raw na ikaw ay tumahan doon sa, anong tawag doon sa attic, kaysa sa ikaw ay makisalamuha sa isang maluwang na bahay, sa isang palaaway na asawa. So, meron pong mga babae na kumisay ganito talaga yung attitude. Mahilig na makipag-away sa kanyang asawang lalaki at pagkagising na sa umaga, wala nang ginawa kundi awayin yung kanyang asawa. Merong mga ganyang attitude ng isang babae. Lalo na hindi naman yan kaila sa atin eh. Marami talaga na nagaganap na ganyan sa mag-asawa. Madalas na maririnig mo, lalo na kung ikaw ay sa Pilipinas, marinig mo, nag-aaway sila sa kanilang bahay. Walang tigil ang bibig ng asawang babae. Yan ay pangkaraniwang nagaganap. At yan ay tanawin lalo na sa isang pamilyang Pilipino, yan ay nagiging tanawin. Yan itaas mo sa verse 19, Brother Randy. Verse 19. Yan ding chapter na yan, sa verse 19. Ayan. Sinasabi po rito, lalong maigi ang tumahan sa ilang nalupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Ayan. So, ang sinasabi rito, mas mabuti pa raw na tumira sa isang disyerto o sa isang ilang na lupain kaysa sa tumira na may kasama kang palaaway na babae o asawa. So, ito yung mga tanawin na nakikita natin sa ating paligid. Ito'y dahil sa kakulangan ng kaalaman ng salita ng Diyos. At kung minsan nga, hindi naman talaga sila nakakarinig pa ng aral ng salita ng Diyos. Pero kahit na ganito ang katayuan o pag-uugali ng isang may bahay o ng isang babae, kapag yan ay ipinanalangin at sinamahan ng panalangin ng isang asawang lalaki kung siya ay mananampalataya, kahit na ang kanyang asawa ay ganito, ay wala namang imposible sa Diyos. Mababago ang lahat. Katunayan, marami akong nakita sa Pilipinas na sa pasimula ay ganyan ang pagsasama. Naring ang sabihin na hindi regalo ng Diyos daw yung kanilang asawa dahil talagang mga palaaway. Pero dahil sa pananalangin at
sa unti-unting pag-aaral ng salita ng Diyos, nabuksan ang kanilang mga isipan. At mula sa pagiging palaaway na asawang babae, ay naging mabuting asawang babae. Ngayon, mga kapatid, ito ay mga talata na isinulat sa Biblia na talagang nagaganap, lalo na sa ating mga kapanahonang ito. Marami pang mga ganitong uri ng mga asawang babae sa bawat sambahayan. Pero ito nga po ang layunin ng pag-aaral na ito, munting pag-aaral ng salita ng Diyos, upang mabuksan ang kanilang mga isipan sa kung ano nga ang talagang tunay na panawagan ng Diyos, upang ang mga pamilya na kung minsan pinagbubuhatan ng masasamang mga anak dahil nga sa ang mga magulang ay hindi guided ng mga aral at salita ng Diyos, ay unti-unting mabuksan at mahikayat sila na makinig ng mga ganitong uri ng pag-aaral upang sa unti-unti at sama-sama nating pagdulog sa harapan ng Panginoon ay mabuksan ang kanilang mga puso at magkaroon ng panahon upang makinig sa mga aral ng Diyos. At mula sa isang pamilya na nagkakabahabahagi dahil nga sa ang babae palaaway at hindi nalalaman kung ano ang talagang tunay na dapat na tungkulin ng isang asawa sa kanilang sambahayan. Sa pamamagitan ng ating munting pag-aaral na ito at paghikayat sa kanila na makinig ng mga ganitong aral ay mabuksan ang kanilang isipan. Alam niyo mga kapatid, ang pamilya ay mahal ng Panginoon. Katunayan, merong mga pamilya na perfect na nakasulat sa Biblia. Merong mga pamilya na talagang righteous in the eyes of God. At ito ang mga pamilya na dapat nating sundin o gawing halimbawa sa ating buhay. Basahin natin sa aklat ng Lucas chapter 1 from verse 5 and 6. Basahin natin. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias, sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. So makikita natin mga kapatid na merong mag-asawa na tinawag ang Panginoon na blameless o righteous sa paningin ng Diyos. Ito ay isang napakagandang Christian family, napakagandang halimbawa upang magtaglay ng isang Kristiyanong pamilya, isang righteous na family. Ang sinasabi rito, and they were both righteous before God. Paano sila naging righteous? Walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. Sa paglakad po sa kautusan ng Panginoon o pagsasabuhay ng mga kautusan ng Diyos, tayo po ay nagiging righteous sa paningin ng Diyos. At kung ang isang pamilya o ang isang mag-asawa ay tulad ni na Zacarias at Elizabeth na lalakad din o uubay o susunod sa kalooban ng Diyos, ay walang pagsalang ang kanila ring magiging mga anak ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Ito po mag-asawang ito ay ama't ina ni Juan Bautista. At makikita po natin na mismo ang ating Panginoon Jesucristo ay nagsasabi na walang sino man taong matuwid na hihigit pa kay Juan Bautista ayon sa ibang mga talata ng Biblia.
So, yan po ay sa dahilang ang kanyang ama't ina ay parehong righteous sa paningin ng Diyos. At sila'y biniyayaan o pinagkalooban ng Diyos ng isang mabuting anak o isang righteous na anak. Ganun din po sa ating buhay. Hindi pa naman huli, sapagkat sa Panginoon, wala naman bagay na huli. Kapag tayo'y lumapit sa Panginoon, anuman ang katayuan ng ating mga anak, ito ay didinggin ng Diyos at gagabayan sila. Pag nakita ng mga anak ang ating pagiging matuwid na tayo namumuhay ayon sa mga aral at kabanalan ng Diyos, ang mga anak ay nai-impluwensyahan din ng mga bagay na ito upang sila rin ay magpakaayos o magpakabuti. Ano man ang ipinakikita o nakikita ng isang anak sa kanyang magulang, ito'y nagiging halimbawa at modelo sa kanila upang sila rin ay lumakad ng maayos at matuwid sa mga darating na araw ng Panginoon. Alam nyo, kung idadako natin ng kaunti, merong isang napakadakilang role ang mga parents o mga magulang sa kanya mga anak. May ipinag-uutos ang Panginoon sa mga magulang kung ano ang dapat nilang gawain sa kanilang mga anak. Basahin natin, Randy, doon sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 6. Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So ito po itong tungkulin nating mga magulang. Ang nakalagay dito, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Yung ating pong ipinakikitang halimbawa sa ating mga anak araw-araw, kung tayo po ay nakikita ng ating mga anak ng magandang relasyon bilang husband and wife, ito po ay magandang panimula sa ating mga anak habang sila'y lumalaki. Kung maayos at mabuti ang ating pagtuturingan bilang mag-asawa, mabuting asawang babae at mabuting asawang lalaki, at sinusunod nga natin yung pagiging headship ng ating Panginoon Jesucristo ng isang lalaki at headship ng isang lalaki sa kanyang asawang babae, ito po'y nagiging isang magandang halimbawa sa mga anak. At sabi nga rito, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Paano nga ba natin tuturuan? Nakalagay po rito ko sa wikang Tagalog. Turuan natin, pakibasa mo nga, Brother Randy, sa Tagalog yan. Proverbs chapter 22 Verse 6. verse Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Isang napakalaking tungkulin natin talaga na magturo sa ating mga anak bilang isang mabuting asawa, bilang isang mabuting asawang lalaki o asawang babae. Ito naman ay ating tungkulin sa ating mga anak na turuan sila ng mabubuting bagay. Ay ano ba ang ituturo nating mabuting bagay? Bukod sa ipinakikita natin magandang halimbawang pagsasama ng ating pagsasama bilang husband and wife sa ating mga anak. Ano ang mga bagay na iniuutos ng Panginoon na dapat nating ituro sa ating mga anak upang sila hindi na humiwalay doon? Basahin natin sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 4. Efeso chapter 6 verse 4.
At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ayan po pala mga kapatid, upang ang mga anak hindi na humiwalay habang sila'y tinuturuan natin, habang sila'y bata pa, ay huwag na mawalay doon sa itinuturo natin. Ang iniuutos pala ng Diyos na ituro natin ay yung aral na mula sa Kanya. Sabi nga rito, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So kapag ka mag-asawa ay nakikitang mahilig sa pag-aaral ng salita ng Diyos, na naririnig yung mga aral at salita ng Diyos, kaya nga napakahalaga rin pala yung merong mga pagtitipon o fellowship na kasama yung mga bata. Kasi kung ano yung nakikita at anong iniaatanim sa isipan ng mga bata yun. At ito po yung sinasabi sa Aklat ng Kawikaan 22:6 na turuan sila ayon sa aral ng Panginoon. Ito pala ang aral, discipline and instruction of the Lord. Kailangan palang ituro talaga sa kanila ang Word of God. At ang Word of God ay magmumula lang sa isang pamilya, sa isang Kristiyanong pamilya, sa isang babae na napasasakop sa Diyos o sa isang ama ng tahanan na napasasakop sa Diyos. Ang instruction and discipline of the Lord ay magmumula sa ganitong uri ng pamilya. Mga kapatid, marami pang mga talata sa Biblia na itinuturo sa atin upang tayo lumakad ng maayos sa daigdig na ito bilang asawang babae at asawang lalaki. Ay nais ko lang bigyang pansin, mayroong nagtanong sa akin na tama ba ng isang asawang babae ay magselos sa kanyang asawang lalaki? O yung isang asawang lalaki ay magselos sa kanyang asawang babae? Ano sa palagay mo, Randy? Tama ba ng isang babae ay magselos sa kanyang asawang lalaki? O ikaw naman magselos sa asawa mong babae? Hindi po. Hindi pala. Sa akin po, sa iyong palagay ay wala kang karapatan na magselos kay Levi, o si Levi naman ay walang karapatan magselos sa iyo. So ito ba'y kasalanan na ang isang lalaki o isang babae na mag-asawa ay magselos sa isa't isa? Saan ba nagaganap ang selos? Ang selos, pangkaraniwan ay nagaganap sa mag-asawa, di ba? Oo, pero kung ang mag-asawa po ay may trust sa isa't isa, hindi po sila magkakaroon ng selosan, di ba? Ayun. Wala lang po. Ngayon, tingnan natin sa Biblia, ang Diyos kasi meron ding selos. Ang Diyos ay meron ding selos. Kasi merong talata sa Biblia na sinasabi ganito. Babasahin ko sa inyo. Sa aklat ng Isaiah, chapter 54, verse 5. Pakibasa mo, Brother Randy. Isaiah. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa, ang Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan, at ang banal ng Israel ay iyong manunubos, ang Diyos ng buong lupa tatawagin siya. Isa sa relasyon
o tinatawag na relasyon ng Diyos sa Israel ay yung pagiging asawa ng Panginoon ang bansang Israel. Itinuring ng Panginoon na parang asawa ang Israel. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa mga Israelites, itinuring ng Diyos na parang asawa niya ang bansang Israel. Kaya sabi rito, for your maker is your husband. The Lord Almighty is His name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all earth. Ngayon, kung siya ay parang asawa sa Israel, ano ang kanya naging attitude sa bansang Israel kapag magkakasala o nagkakasala ang bansang Israel bilang asawa ng Israel? Ano ang nagiging attitude ng Diyos? Basahin natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 5 verse 7 and 8. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Tuloy mo pa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin. Yan. Uulitin ko yung verse 9 ha. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, I am a jealous God. So, dahil sa anturing niya, sa bansang Israel ay asawa, siya ay silosong Diyos. So, yung palang pagiging mag-asawa ay talagang nagkakaroon ng selusan, di ba? Pagka ang asawa ay parang tumitingin sa iba, nagseselos ang asawa. Bakit kaya? Ano ba ang dahilan? At ano ang sinasabi ng Biblia? Bakit nagkakaroon ng pagsiselos ang isang babae sa isang asawang lalaki at ang asawang lalaki sa kanyang asawang babae? Bakit nagkakaroon ng pagsiselos? Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 7 from verse 2 and 3. Datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat at gayon din naman ang babae sa asawa. Tuloy. Ang babae ay walang Tuloy mo pa. kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag Yan, hanggang dyan na lang, Brother Andrew. For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. So dahil nga sinasabi ng banal na kasulatan na ang may kapangyarihan at karapatan sa katawan ng mag-asawa ay ang bawat isa sa kanila, ay nakakaroon ng tumutubo kuminsan yung pagsiselos. Kapag ang isang asawa ay nahalata ng kanyang asawang tumitingin sa iba, tumutubo ang pagsiselos. Why? Kasi yung katawan mo ay pag-aari ng iyong asawa. Ayon sa Biblia, kasi you are one flesh na eh. Iisa na kayo. Kaya sa mag-asawa, tumutubo ang pagsiselos kapag ang bawat isa ay nakakaramdam na para bagang nanganganib ang kanilang pagsasama, ay tumutubo yung selos sa isa't isa.
Pero tama rin naman ang sinasabi ni Levi na kailangan talaga magkaroon ng pagtitiwala sa isa't isa at pagiging tapat sa isa't isa. Kasi hindi maiaalis sa mag-asawa ang magkaroon ng selos o pagdududa. Bakit? Kasi kahit man yung isang maliit na bagay na iyong pag-aari, kapag ka gustong agawin ng iba, siyempre magagalit ka. Yung simpleng bagay na lang na iyong pag-aari na parang gustong nakawin ng iba, di ba nakakagalit yun? How much more kung asawa aagawin ng iba, talagang masakit yun. Ano? Kasi nga, si Randy ang may karapatan sa katawan ni Levi at si Levi naman siya ang may karapatan sa katawan ni Randy. Kaya bilang mag-asawa, kapag ka ang bawat isa ay nakanganib na maagaw ng iba, ay natural, yung may pag-aari, di magagalit. Di ba? Nangyayari yan, di ba, Brother Randy? Nangyayari yan. Ngayon, sa mag-asawa pa lang, tulad din ng Panginoon sa kanyang relasyon sa Israelites, ay nagseselos ang Diyos kapag ang mga Israelitas ay sumasamba sa ibang mga Diyos. Sapagkat ang may-ari ng Israel ay siya. Para din naman si Randy ang may-ari ng katawan ni Levi at si Levi naman ang may-ari ng katawan ni Randy. Kapag ka nai-endanger ang inyong relationship, ay tumutubo ang pagsiselo sa isa't isa. Kaya sabi nga ni Levi kanina, napakahalaga yung trust. Napakahalaga yung faithfulness sa mag-asawa. Katulad din naman ng Israel, dapat na maging faithful sa Panginoon. Faithfulness is very important between husband and wife. Trust is very important between husband and wife. Sapagkat iisa na kayong laman. Kapag ang inyong pagsasamay nai-endanger dahil sa mayroong mga external circumstances, yung mga pangyayari sa labas, siyempre nagkakaroon ka ng selos sa iyong asawa, but that is normal sa mag-asawa. Sapagkat ang isang bagay na mahalaga sa iyo at ipinagkatiwala sa iyo ay talagang ayaw mong mawawala. Amen? Pero kung kayo na may talagang nagtatapatan sa isa't isa at nagbubukas ng inyong puso sa isa't isa at kayo nag-uusap na mayroong pagtitiwala sa isa't isa, nabuburan naman yun. Para ding ang bansang Israel, kapag sila ay tumatalikod sa kanilang mga idolatry o sa pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyusan, muling nanunumbalik ang magandang relasyon nila sa Diyos. Ibig sabihin yung faithfulness to God, faithfulness to your husband, faithfulness to your wife, trust to your wife, trust to your husband, o ay mag-unite o mag-unite sa inyong magandang pagsasama bilang husband and wife at naging isang napakagandang halimbawa sa inyong mga anak. Pero bilang mag-asawa, kagaya na nasabi ko, talagang tumutubo ang selos sa mag-asawa. Kaya nga, dapat ang isang babae o isang asawang babae ay matutong pasakop sa kanyang asawang lalaki na napasasakop naman kay Kristo sa lahat ng mga bagay. Kapag sinabi niya, huwag kang magbibis na maigsi, huwag mo ipapakita kung kani-kaninong lalaki yung hitang yan. Yung hitang yan ay akin lang. Kasi yan ang authority na ibinigay ng Diyos sa bawat asawa. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 4, ang sabi roon, 1 Corinthians chapter 7 verse 4.
The wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yields it to his wife. Dapat nating maintindihan yan, mga kapatid. Kung itutuloy pa natin yan sa verse 5, do not deprive one another except perhaps by agreement for a limited time that you may devote yourself to prayer, but then come together again so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. So, mahalaga po na maintindihan natin ang atas at aral ng Panginoon upang makapagbuo tayo ng isang magandang pamilya na may pagkatakot sa Diyos, at ang pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, ay paglayo sa lahat ng uri na masama at pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Ipasakop natin ang ating pamilya ayon sa aral ng Panginoon, at ako'y naniniwala na ang Espiritu ng Diyos na siyang gumagabay sa bawat isa sa atin every time na tayo magiging obedient sa kanyang kalooban, ang siyang magbubukas ng isang magandang kinabukasan sa inyong pagsasama at sa inyong sambahayan. Actually, sa Biblia, merong mga katangian na binabanggit din sa Biblia ng isang mabuting asawa. At palagay ko, ito ang napakaganda nating pagnilayan bilang pagtatapos ng ating pag-aaral na ito tungkol sa ano ba ang mga tungkulin ng isang babaeng Kristiyano sa kanyang asawa. Basahin natin sa aklat ng Kawikaan, chapter 31. Simulan natin sa verse 15. Verse 10. Verse 10 pala. Verse 10. Taas mo lang. Proverbs chapter 31, verse 10. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga ruby. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Siya'y humahanap ng balahibo ng mga tupa at lino at gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. Siya'y parang mga sasakyang dagat ng kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan at ng kanilang gawain sa kaniyang alilang babae. Kaniyang minamasdan ang bukid at binibili. Sa pamamagitan ng kanyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Binibigkisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan at nagpapalakas ng kanyang mga bisig. Kanyang namamalas na ang kanyang kalakal ay makikinabang. Ang kanyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. Kaniyang itinangan ang kanyang mga kamay sa panulid at ang kanyang mga kamay ay humahawak ng panghabi. Iginagawad niya ang kanyang kamay sa dukha. Oo, iniaabot niya ang kanyang mga kamay sa pagkailangan. Hindi niya itinatatakot ang kanyang sambahayan sa niebe, sapagkat ang buo niyang sambahayan ay nakapanamit ng mapulang-mapula. Gumagawa siya ng ganang kanya ng mga punang may burda. Ang kanyang pananamit ay mainam na kayong lino at ng kayong kulay ube.
Ang kanyang asawa ay kilala sa mga pintuang bayan pagka siya'y nauupo sa kasamahan ng mga matatanda ng lupain. Gumagawa siya ng mga suutang kayong lino at ipinagbibili at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. Kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot at kanyang tinatawanan ang panahong darating. Binubuka niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahan loob ay nasa kanyang dila. Kanyang tinitingnan mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Nagsisibangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad, gayon din ang kanyang asawa, at pinupuri siya na sinasabi, maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Ang lingap ng magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan, ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Bigyan ninyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Ito yung isang napakagandang halimbawa ng isang asawang babae na mananampalataya sa Panginoon. Siya ay isang larawan ng isang babaeng napakasipag. Madaling araw pa ay pinaghahandanan niya ng pagkain ng kanyang mga anak. At ang kanyang isipan ay nasa mga bagay na mabuti, pangangalakal para sa kanyang pamilya. At dahil sa kanyang kabutihan, ang kanyang asawa ay iginagalang sa kanilang bayan dahil sa napakagandang ginagawa ng asawang babaeng ito sa kanyang asawang lalaki. Isang napakagandang halimbawa ito sa isang nagnanais na maging mabuting asawa sa kanyang asawang lalaki, na kahit pala ang isang babae, pwede rin siyang gumawa ng mga bagay na tulad nito, masipag, laging ang isipan ay para sa ikabubuti ng kanyang sambahayan, ng kanyang pamilya, inaarugan niya ng ayos ang kanyang mga anak, at gumagawa at maging sa pakikitungo sa labas at sa loob ng kanilang pamilya, siya ay napakabuti. At maaaring sabihin natin isang huwarang babae ito ng pagiging ng isang pagiging Kristiyano. At siguro mga kapatid, itong talatang ito mula sa verse 10 hanggang sa huling talata ng Kawikaan ay kung atin babalik-balikan at pagninilayan ang mga talatang ito na nakasulat ng isang mabuting asawa na may pagkatakot sa Panginoon, ito'y magbibigay sa atin ng isang napakalinaw na picture o halimbawa sa bawat isa sa atin na dapat nating sundin bilang mananampalataya sa Diyos. Bilang asawa na mabuti, na sinasabi nga sa Kawikaan, bahay at kayamanan ay minamana sa magulang, ngunit ang mabuting asawa ay regalo ng Diyos. Ito po ang kabuuan ng isang pagiging mabuting asawa na regalo ng Diyos. Nawa, mga minamahal na magulang at kapatid, ang munting pag-aaral na ito ay makapagbukas ng ating mga isipan, lalo na sa mga may bahay, sa mga ginang ng tahanan, na naway matuto tayong pasakop sa ating mga asawa sa lahat ng mga bagay, lalo na po at kung ang asawa natin ay mananamba o mananampalataya sa Diyos, pasakop po tayo sa kanila. At kung tayo naman po ay may asawa na hindi mananampalataya sa Panginoon, ay
pasakop din tayo sa ating mga asawa, ngunit hindi doon sa mga bagay na makamundong bagay, kung hindi unahin natin pasakop sa kalooban ng Diyos. Sapagkat, kumbaga man, ang asawa natin na hindi dumadalo sa ganitong uri ng pagtitipon ay hindi nangangahulugang siya nasa labas na ng kaligtasan. Kung hindi maaring maging daan tayo ng kaligtasan ng ating mga asa-asawa kung sila man ay hindi mananampalataya. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7 from verse 13. Basahin natin. Basahin mo, Brother Randy. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Tuloy. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay magkakaroon ng kapintasan, ngunit ngayoy mga banal. Ayan. So, mga kapatid, huwag nating ipanglulumo kung ang, halimbawa, ikaw ay isang babae o isang ina ng tahanan na sumasampalataya sa Diyos, pero ang iyong asawa na may hindi. Huwag mong ikalulungkot yun at huwag mong iisipin na hiwalayan na iyong asawa ayon sa aral na ito ng Biblia. Sapagkat kayong pinag-isang laman ay kahati mo na siya sa kaligtasan. Kaya huwag nating ikalulungkot kung sakali mang yung asawa natin humiwalay sa gawain. Tuloy-tuloy lang. Sapagkat tayo naniniwala na pagdating ng panahon, yung kaligtasan na ating tinatanggap mula sa Panginoon, tatanggapin din yun ng ating mga asawa kung bagaman sila'y hindi sumasampalataya. Ganon din naman sa isang lalaki. Kung ang kanyang asawang babae hindi sumasampalataya, wag siyang manlamig sa kanyang asawa o isipin man na ito'y hiwalayan. Kundi ipagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang pinagsama ng Diyos ay hindi mapaghihiwalay ng tao. Ang kaligtasan na tatanggapin ng isang asawang lalaki o isang asawang babae sa pagiging tapat sa Panginoon ay tatanggap din ng kaligtasan kung bagaman ang kanyang asawa ay hindi mananampalataya. Mga kapatid, naway ang ating munting pag-aaral na ito ay makapagbukas ng kahit kaunting pag-asa sa bawat isa sa atin bilang mananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo sa mga tungkulin ng isang Kristiyanong babae sa kanyang asawang lalaki na dapat tayo ay patuloy na magpasakop, dapat tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos at sumunod din sa ating asawa, lalo na't kung ang ating mga asawa ay may pagkatakot din sa Diyos. Mga kapatid, naway ang mga salitang ito ng Panginoon ay siyang maging gabay ng bawat isa sa atin at pumatnubay sa ating pang-araw-araw na pamilyang pamumuhay upang sa mga darating na araw at panahon, ang ating pamilya, kung bagaman tayo nasa sa gitna ng panahong itong mapanganib at maraming pagsubok na nakapaligid sa atin, ay manatiling matatag, maayos at matagumpay sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo at sa subaybay ng kanyang banal na espiritu na masusumpungan sa mga talata at salita ng Diyos. Mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pagbibigay ng panahon sa pakikinig ng munting aral na ito. Kami na bumubuo ng Unworthy Servant, di man kami karapat-dapat, ay bumabati sa inyo ng taus-puso na naway ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng kapayapaan at
kapayapaan at katagumpayan ng inyong pagsasama bilang pamilya, at naway ang pagpapala ng Diyos ang laging maramdaman ng bawat isa sa inyo sa ating paglalakbay na ito, sa daigdig na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, at pagpalain po tayong lahat ng makapangyarihang Diyos. Amen. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, and gayon din po kay Brother Albert and Brother Husband. Totoo nga pong kung ang ating buhay ay ating itutuon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang Biblia po ang magtuturo sa atin ng tama nating gawin para sa ating pamilya. Kaya po mga kapatid, na-discuss po namin ngayon ang tungkulin ng Kristiyanong asawang babae. Subaybayan niyo po ang susunod na isang linggo, na yun naman po kung ano yung mga responsibilidad ng Kristiyanong asawang lalaki, at sa susunod naman po ay yung responsibilidad ng mga anak ng Kristiyanong mag-asawa. Maraming pong salamat, at God bless us all.